Kabanata 116 hanggang 120. Ang huling umupo sa instrumento ay natural na si Guyu. Biglang naisip ni Zhang Yangzi ang isang tanong, mayroon bang espesyal na kahalagahan sa utos ni Teacher Wu? Maliban sa unang XE, ang tatlong tao sa likod nila ay lahat mula mababa hanggang mataas. Ang kakayahan ni Guyu na ito ay dapat na nangangailangan ng higit pang mental na kapangyarihan. Hindi kaya nakapasok na rin siya sa Lingtong Realm? Ang kanyang tanong ay hindi nagtagal, nagsimula ang instrumento, at ang sukat ay nagsabi sa kanya ng sagot halos kaagad. Mabilis na tumawid sa puting linya ang mental power ni Guyu at direktang pumasok sa dilaw na mundo. Nang makita ni Zhang Yangzi at Wang Jingxi ang sukat na lumampas sa 100 at lumilipad pa rin pataas, hindi nila maiwasang ibuka ang kanilang mga bibig. 153, ito ang huling data ng pagsusulit ni Guyu. Ito ay laban sa langit. Hayaan mo na ang Donghai Academy, natatakot ako na ang buong kontinente ay hindi makakahanap ng Soul Master na makakaabot sa ganitong antas ng mental power sa edad na ito, tama ba? Ang espiritual na kapangyarihan ng mga tao ay tataas sa paglaki ng katawan. Hanggang sa edad na 40, magkakaroon ng isang nakapirming pagtaas bawat taon. Ito ay sanhi ng pag-unlad ng katawan. Pagkatapos ng edad na 40, ang mga ordinaryong tao ay nagsisimulang hamina. At ang Soul Master ay maaari pang pahabain ang tagal ng mental power na ito na patuloy na pagpapabuti sa 60 taong gulang. Katulad nila, 9 na taong gulang pa lang si Guyu. Isang 9 na taong gulang na munting Panginoon ng kaluluwa, na ang lakas ng pag-iisip ay umabot na sa higit sa 150 espiritual na kapangyarihan, kung hihintayin niya siyang makapagtapos sa intermediate department, siya ba ay lalampas sa espiritual na kaharian ng dagat, na isang sukatan ng malalakas na Panginoon ng kaluluwa at mga ordinaryong Panginoon ng kaluluwa. Ha! Ang kaharian ng dagat ng espiritu, ang kaluluwa ay parang dagat, malawak at walang hanggan. Ang espiritual na kapangyarihan ay tunay na umabot sa isang mataas na antas, ang batayan para sa pagiging isang malakas na tao, ito man ay isang Pinnacle Mecha Master o isang Pinnacle Soul Master, ito ay kinakailangan para sa espiritual na kapangyarihan upang maabot ang antas na ito. Maaari itong magdala ng mas mababa sa 5 dilaw na kaluluwa, o 3 lilang kaluluwa at isang itim na kaluluwa. Ang espiritual na kapangyarihan ng antas ng Spirit Sea Realm ay maaari pang ang suportahan ang isang Spirit Master na patuloy na linangin hanggang sa ika-6 na ring o maging sa ika-7 Environmental Realm. Ito ang tanging paraan para sa isang malakas na Master ng kaluluwa. Katahimikan, lahat ay natahimik. Tila nas-anay na si Wu Changkong. Matapos iwan ni Guyu ang instrumento, sinabi niya, susunod, subukan ang kapangyarihan. Ang pagkakasunod-sunod ng kapangyarihan ng pagsubok ay napaka-partikular din, ang una ay si Guyu. Kung ikukumpara sa makapangyarihang espiritual na kapangyarihan, ang kapangyarihan ni Guyu ay muling nagpapaliwanag sa mga mata ng mga tao. Sinusuri lamang ng pagsubok ng lakas ang direktang lakas ng pag-atake ng mga kamao, hindi ang kapasidad ng tindig o stress. Dahil ang kapangyarihan ng pag-atake lamang ang makabuluhan sa Panginoon ng kaluluwa. Bang! Kaliwang kamao, 115 kilo. Ako, nagpigil ako. Halos mapaupo si Zhang Yangzi sa lupa. Hindi ba, siya ang Elemental Master Soul Master? Hindi ba't 9 na taong gulang lang siya? Sa lakas na mahigit 100 kilo, ano ang nangyayari? Ganon din ang reaksyon ni XE sa kanya, at nanginginig pa. Nilingaw ni Guyu ang kanyang ulo at malamig na tumingin kay XE, bahagyang nakataas ang kanyang kilay. Nilunok ni XE ang kanyang laway at ibinaling ang kanyang ulo para tumingin sa isang tabi. Nalaman din niya sa unang pagkakataon na ang kapangyarihan ni Guyu ay nakakatakot. Bang! Kanang kamao, 143 kilo. Halos sabay na napaluha sina Zhang Yangzi at XE, kaya ba nilang bigyan ng buhay? Babae ba ito? Isa itong babaeng Tyrannosaurus. May kislap ding sorpresa sa mga mata ni Wu Changkong, susunod, Zhang Yangzi. Bang! Kaliwang kamay, 61 kilo. Bang! Kanang kamay, 69 na kilo. Bilang isang master ng espiritu ng pangalawang singsing, ang kanyang pisikal na fitness ay natural na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, at kasama ng bonus ng bilis, medyo kasiya siya na makamit ang naturang data. Sa orihinal, hindi kailanman naisip ni Zhang Yangzi na siya ay mahina, pagkatapos ng lahat, mas umaasa siya sa kanyang sariling mga supernatural na katangian. Gayunpaman, pagkatapos makita ang kapangyarihan ng multi-attribute element controller ng iba ngayon, at pagkatapos ay tingnan ang sarili niya, gusto na lang niyang tumakas na umiiyak ngayon. XE. Bang! Kaliwang kamay, 153 kilo. Bang! Kanang kamay, 164 na kilo. Hinawakan ng hindi umiiral na pawis sa kanyang noo, nakahinga ng maluwag si XE, sa wakas ay mas matangkad siya ng kaunti kay Guyu. Bagamat siya ay isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master, huwag kalimutan na siya ay isang kambal na espiritu, at ang mga kambal na espiritu ay natural na nagpapataas ng kanilang katawan ng higit sa isang espiritu, kaya ang kanyang lakas ay medyo hindi mahina. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit natalo si Wei Xiaofeng sa kanyang mga kamay sa huling laban ng laban sa promosyon. Wang Jingxi. Naglakad ang payat na si Wang Jingxi patungo sa strength tester.
Huminga siya ng malalim at nagtimpla saglit, ngunit walang kamalay-malay na sumulyap kay Tang Wulan sa hindi kalayuan. Binibigyang pansin din ni Tang Wulan ang kanyang pagsubok, ngunit sa oras na ito ay isa lang ang iniisip ni Wang Jingxi, gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng aking lakas at sa kanya. Bang! Kaliwang kamay, 423 kilo. Bang! Kanang kamay, 468 kilo. Ang nakakatakot na data, ito ay isang malakas na puwersa na lumalampas sa normal na data ng Turing Assault System War Spirit Master. Sapat na upang ihambing sa purong lakas uri ng digmaan Espiritu Master. Ang pinagsamang lakas ng mga armas ay malapit sa 1,000 kilo. Okay. Sumigaw si Zhang Yangzi, inilabas ang kanyang panloob na depresyon. Si Wang Jingxi ay labis ding nasisiyahan sa resultang ito. Nabali ang braso niya kanina, pero lumakas ang lakas niya. Ito ay isang medyo magandang resulta. Tang Wulan. Tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan. Siyempre, siya ay may isang bakuran ng bakal sa kanyang isip, at ang pagkakasunod-sunod ng mga pagsusulit ay isinasagawa din ayon sa pagsusuri ng kaisipan mula sa mababa hanggang sa mataas. Ang kapangyarihan ni Guyu ay lampas sa kanyang inaasahan. Nang dumating si Tang Wulan sa strength tester, lumiwanag din ang kanyang mga mata. Isang matinding pagnanasa ang bumangon. Matapos masipsip ang enerhiya ng unang layer ng silang, gusto rin niyang malaman kung hanggang saan ang kayang abutin ng kanyang kasalukuyang lakas. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao nang hindi namamaliin, ang mga buto ng kanyang buong katawan ay biglang pumutok sa sunod-sunod na tunog ng lute, at medyo lumitaw din ang hininga ng Golden Dragon King, dahilan upang bahagyang nagbago ang mukha ni Wang Jingxi sa hindi kalayuan. Hindi pa siya nakakakuha ng shot, at ang momentum lang ay iba sa mga nasa harap niya. Saglit na gumalaw ang mga kalamnan sa mukha ni Zhang Yangzi, at pinagnilayan niya sa kanyang puso na hindi ito lalampas ng sobra, hindi sobra, hindi sobra. Boom! Kaliwang kamay, 1,156 na kilo. Boom! Kanang kamay, 1,348 kilo. Ang dagandong ay umalangaw at sina Zhang Yangzi, Wang Jingxi, Guyu, at XCXC ay natulala. Bagamat noon pa nila alam na si Tang Wulan ay makapangyarihan, hindi nila inaasahan na ito ay magiging napakalakas. Si Wang Jingxi, na puno ng kapangyarihan, ay naging 1/4 lamang ng kanyang kapangyarihan. Medyo magaling si Wang Jingxi, talagang nahulaan na niya ang power gap sa pagitan niya at ni Tang Wulan matagal na ang nakalipas. Sa simula ng yugto ng kompetisyon, bagamat napaatras lamang siya ni Tang Wulan ng ilang hakbang, huwag kalimutan na ito ay pagkatapos niyang palayain ang kanyang martial soul at gamitin ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa. Ang kanyang martial soul ay may malaking pagtaas sa kapangyarihan, ngunit ang martial soul ni Tang Wulan, Blue Silver Grass, ay may kaunting epekto sa pagtaas ng kapangyarihan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wang Jingxi na magiging mas malala ito. Noong una, naisip niya na ang pagkakaiba ay madodoble sa karamihan. Ito, tao pa rin ba ito? Bulong ni Zhang Yangzi. Hindi pinabayaan ni Wu Changkong na bumalik si Tang Wulan, ngunit sinabi sa kanya, ikabit ang kaliskis sa kanyang kanang kamay at gawin itong muli. Oh! Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang braso, lumiwanag ang mahinang gininto ang liwanag, at tinakpan ito ng isang patong ng hugis diamante na maputlang gininto ang kaliskis. Napaatras si Wang Jingxi nang hindi namamalian, at dahil sa malakas na hininga ng Golden Dragon King, ang kanyang martial soul ay nagsimulang makaramdam ng bahagyang panginginig, maging ang pakiramdam ng pagsuko. Boom! 2,700 kilo. Manhid. Si Zhang Yangzi ay ganap na manhid. Sinasabi ng lahat na ang magkabilang braso ay may 1,000 cut-ties ng lakas, ngunit para sa kanya, ang isang braso ay may higit sa 2,000 cut-ties ng lakas. Nang makita ang data na ito, maging si Tang Wulan mismo ay nakaramdam ng sigla. Ito ay talagang astig. Hindi nakakagulat na pakiramdam ko na ang 1,000 Forging Heavy Silver Hammer ay naging mas magaan kamakailan, lalo na ang tamang martilyo. Umabot na ba sa ganitong antas ang lakas ko? Subukan ang Dragon Claw. Blankong sabi ni Wu Changkong. Oh! Nais ding subukan ni Tang Wulan, ngunit itinaas lang niya ang kanyang kanang kamay, ngunit ibinaba ito muli, sinabi ni Ziyang Wu Changkong, Guru, kung masira ito, kailangan mo ba ng kabayaran? Bahagyang kumunat ang noo ni Wu Changkong, hindi. Ang instrumentong ito ay makakayanan ng libu-libong cut-ties. Kung masira ito, hindi mo na kailangang magbayad. Mabuti. Ang mga mata ni Tang Wulan ay tahimik na nagdagdag ng isang dampi ng ginto, ang kanyang mga pupil ay bahagyang itinayo, at isang mahinang mabangis na aura ang lumabas sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Jingxi sa pagkamangha. Malinaw niyang naramdaman na sa ilalim ng impluwensya ng hiningang ito, ang kanyang lakas ay nagawang magpakita ng hanggang 5 tagumpay. Bukod dito, nang hindi nakaharap si Tang Wulan, ang pagsupil na ito ay talagang napakalakas. Ang palad ng kamay ay naging malapad, ang mga kasukasuan ay makapal, at ang mga kuko ng dragon ay lumitaw. Ang mga Golden Dragon Claws ay natatakpan ng mas pinong kaliskis, tanging ang dulo lamang ng Dragon Claws ay 3 pulgadang makinis na parang salamin. Boom! I-click. Isang piraso ng data ang nag-flash, at pagkatapos, kung saan nataman ang instrumento, tumailisik ang mga metal na labi at isang butas ang sumabog. Golden Dragon Claw, pagdurog na epekto. Tama na. Ano ang data?
Ang apat na estudyante ay nabigla lahat sa nakakadurog na strength tester ni Tang Wulan, at wala ni isa sa kanila ang nakakakita ng data na kamamatay lang. Si Wu Zhangkong lang ang nakahuli nito. Tahimik niyang isinulat ang bilang na 3,978 kilo sa kanyang record book. Kahit kasing kalmado niya, malamig na gaya niya, hindi niya napigil ang malunok ang isang subo ng laway. Naramdaman ni Zhang Yangzi na medyo masakit ang kanyang binti, at naramdaman din niya na ang kanyang bali na binti ay hindi napinsala. Kung walang proteksyon ng martial spirit fusion skill sa oras na iyon, natatakot ako na ito ay higit pa sa pagsira. Itong lalaking ito, ayoko gumanti sa kanya. Gusto lang umiyak ni Zhang Yangzi sa oras na ito. Si Wang Jingxi ay ganap na tahimik, nakatayo doon, ang kanyang ekspresyon ay tila bumalik sa normal, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Next item, reaction test. Walang duda na si XCXC ang nanguna sa reaction test. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ang pangalawang tumugon ay hindi si Zhang Yangzi, na mayroon ding kakayahan ng agile attack system, ngunit si Tang Wulan, pagkatapos ay si Gu Yu, at pagkatapos ay sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi. At sa sumunod na pagsubok ay lalong nagtanong si Zhang Yangzi sa pagsusuri ng kanyang henyo. Maliban sa lakas at bilis ng reaksyon, si Tang Wulan ang unang sumubok ng lahat ng pisikal na kakayahan. Pagkatapos si Gu Yu, na dapat ay nasa ibaba, ay nagkaroon din ng magagandang resulta. Tao ba sila? Tao ba ito? Tao ba ito? Ito ba ay isang hayop na lumaki na kumakain ng damo? Kumpleto na ang pagsusulit. Ang pagsusulit ngayon ay pangunahing nakabatay sa mga pisikal na kakayahan at hindi ibig sabihin ng lahat. Ang Wan ay mahalaga din sa Panginoon ng kaluluwa. Sa makatuwid, ang ilang mga mag-aaral ay hindi kailangang panghinaan ng loob. Na-disband. Tang Wulan, sumama ka sa akin. Wu Changkong Shuai umalis ang gwapo, sumunod si Tang Wulan. Si Zhang Yangzi ay nakatayo roon, naramdaman lamang na may malamig na hangin na umiihip sa kanyang noo. Sino ang pinag-uusapan ng ilang kaklase? Opisina ni Wu Changkong. Umupo ka. Itinuro ang sofa, sinabi ni Wu Changkong kay Tang Wulan. Salamat, Guru Wu. Umupo si Tang Wulan. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, ngayon kailangan kong sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo. Sa maikling panahon, ang iyong mental na kapangyarihan ay tumaas ng 1/4, ang iyong mga braso ay may mas maraming kaliskis na maaaring kontrolin, at ang kakayahan ng Dragon Claw. Ang lakas ay lubos na napabuti, ang reaksyon ng katawan, at ang antas ng katigasan ay lubos na napabuti. Ayon sa oras kung ano ang nangyari sa panahon ng bagyo, ikaw ay dapat. Hulaan talaga ni Tang Wulan ang layunin ni Wu Changkong sa pagtawag sa kanya dito, at alam niyang hindi niya ito maitatago. Imposibleng itago ang mga bagay na ito na masyadong mababaw. Teacher Wu, lumitaw ang mga pagbabago sa bloodline na sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Noong mga araw ng bagyo, tiniis ko ang maraming sakit. Paggising ko, naging ganito. Ano ang nangyari? Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit tila may kakaibang enerhiya sa aking kadugo na nagpabago sa lahat, at maging ang aking asul na pilak na damo ay nagbago kasama nito, maging ang kaluluwa. Habang nagsasalita, inilabas niya ang asul na pilak na damo at gininto ang liwanag, at hinayaang lumitaw ang gininto ang liwanag sa harap ni Wu Changkong. Nang makita ang maliit na ahas na ang kaliskis ay nagiging maputlang ginto at tumaas ang volume nito, nagulat si Wu Changkong, maging ang kaluluwa ay nag-mutate na. Napakabihirang sitwasyon na ito, na nangangahulugan na ang kapangyarihan ng iyong sariling dugo ay magiging napakalakas. Pag-isipan ko ito, tila nakita ko ito sa mga class eco. Naitala ba ang sitwasyong ito sa mga sinaunang aklat? Nagulat si Tang Wulan. Kung ito ang kaso, ito ay mas mabuti. At least malalaman natin kung ano ang follow-up ng sitwasyong ito. Ngunit hindi siya kailanman magsasabi ng anumang bagay tungkol kay Old Tang, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Nagpabalik-balik si Wu Changkong sa opisina, nag-iisip ng magaan sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla siyang huminto at inangat ang kanyang ulo, naaalala ko. Ang pagbabago sa iyong sitwasyon ay malamang na nauugnay sa paggising ng martial spirit. Nagising si Wan. Pinasabi siya ni Tang Wulan nang hindi malinaw. Tumango si Wu Changkong, at sinabing, oo, paggising ni Wan. Pag-isipan mo, kailan ang pinaka-pro na magbago sa espiritu? Hindi nagatubili si Tang Wulan na sabihin, noong sumanib siya sa Soul Master, ang kaluluwa ay sumanib sa martial soul ng Soul Master, at naapektuhan ito ng martial soul, at sa gayon ay nagbago. Nang sumanib siya kay Xiao Jinguang, nangyari ang gintong liwanag. Ang pagbabago ay hindi masyadong malaki, ito ay dahil ang kanyang Blue-Silver Grass martial spirit ay medyo mahina. Kung ito ay isang makapangyarihang martial spirit, ito ay magpapakain pabalik sa espiritu kapag ito ay nagsanib, na magiging dahilan upang ang espiritu ay magkaroon ng mas malaking pagbabago. Sinabi ni Wu Changkong, oo. Ang pagbabago ng iyong kaluluwa ay halos kapareho sa panahon kung kailan nagsanib ang martial soul at ang kaluluwa. Nagkaroon ng mga katulad na record sa kasaysayan, iyon ay, may isa pang martial soul na nakatago sa Soul Master, at ang martial soul na ito ay nabigo. Gumising sa seremonya ng paggising, ngunit sa paglaki ng Soul Master mismo, siya ay unti-unting nagising. Sa panahon ng serye ng paggising ng kaluluwa ay magaganap ang isang martial na proseso ng paggising,
isang martial na proseso ng paggising ng kaluluwa, isang martial na proseso ng paggising sa kaluluwa, isang martial na proseso ng paggising. Sarili niya. Nang marinig ito, biglang naunawaan ni Tang Wulan na iba ang sinabi ni Mr. Wu sa kanyang sarili. Ito ang hindi maipaliwanag na Golden Dragon King Essence at 18 seal sa kanyang katawan, ngunit walang pangalawang martial spirit. Nagpatuloy si Wu Changkong, ang sitwasyong ito sa pangkalahatan ay may dalawang direksyon sa pag-unlad, ngunit pareho silang benign. Ang isang direksyon ay ang ikalawang Wan ay matagumpay na nakalusot at ganap na nagising, upang ikaw ay maging isang kambal na martial artist tulad ni XCXC. Soul Master, isa pang direksyon ng pag-unlad ay ang pagsamahin sa iyong umiiral na martial soul, upang ang martial soul ay ganap na mag-mutate, maging makapangyarihan sa isa't isa, at ito ay magiging makapangyarihan ngayon. Katulad ng pangalawa. Kaya naman magkakaroon ng tuloy-tuloy na mutation. Lihim siyang hinangaan ni Tang Wulan. Bagamat alam niyang hindi ganap na tama ang hula ni Wu Changkong, marami siyang nahuhulaan, at least napatunayan nito na matalino si Wu. Bukod dito, ang kanyang hula ay din ang pinakamahusay na paraan upang ipaliwanag ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ganon dapat. Tuyong sabi ni Tang Wulan. Bahagyang tumanggaw si Wu Changkong, gayunpaman, sa proseso ng Wan mutation, malamang na makatagpo ka ng panganib. Dahil kailangan ng katawan mo na makayanan ang mutation. Kaya sa susunod, kapag naramdaman mong hindi tama ang katawan mo, dapat kang lumapit sa akin hanggat maaari. Tutulungan kitang protektahan ng batas at tiyakin ang tagumpay ng iyong mutation. Bawasan ang panganib. Tumanggaw si Tang Wulan, may bahid ng init sa kanyang puso. Bagamat laging malamig ang mukha ng napakagwapong gurong ito ng Wu, naramdaman niyang si Wu Changkong mismo ay hindi kasing lamig ng kanyang hitsura. Bueno, hindi mo kailangang mag-isip ng labis. Ang direksyon ng iyong mutation ay palaging isang magandang bagay, at ang lakas ng iyong katawan ay tumataas sa panahon ng mutation, na napakahusay para sa pagpapatuloy ng mutation. Kaya, kailangan mo lamang itong tiisin ng tahimik. Kung mas marami kang mutate, mas malaki ang iyong potensyal para sa hinaharap na pag-unlad. Naiintindihan? Oo, alam ko, salamat Teacher Wu. Bumalik ka. Si Wu Changkong ay palaging napakadirekta. Tumayo si Tang Wulan at lumabas. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Wu Changkong, sandali. Huminto si Tang Wulan, lumingon at tumingin sa kanya upang makita kung ano ang kanyang iniutos. Bahagyang napakunot ang noo ni Wu Changkong, at may nag-isip na liwanag sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, naaalala mo ba ang footwork na ginawa ko sa aktwal na combat class noong araw na iyon? Interesado ka bang matuto? Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan, syempre may sexual na interes. Teacher Wu, gusto mo bang turuan kami? Mataimtim na sinabi ni Wu Changkong, ang footwork na ito ay napaka-magical, ngunit hindi ito sa akin. Ito ay kabilang sa isang makapangyarihang organisasyon. Kung gusto mong matuto, kailangan mo munang sumali sa organisasyong ito. Gayunpaman, hindi pa ako nagpasya. Maaari ka lamang gumawa ng mga referral, at maaari kang sumali pagkatapos na makapasa sa assessment. Mahiwagang organisasyon. Si Teacher Wu ay miyembro ng anong misteryosong organisasyon. Dahil sa impormasyong ito, biglang na-curious si Tang Wulan. Pero, gusto mo ba talagang sumali? Bahagya siyang nag-alinlangan, hindi dahil sa wala siyang tiwala kay Wu Changkong, ngunit ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay may kaugnayan sa ilang misteryosong organisasyon. Sa makatuwid, medyo naiinis siya sa pagkakaroon ng pangalang ito. Teacher Wu, anong uri ng organisasyon ito? Para saan ito? Tanong ni Tang Wulan. Mahigpit na sinabi ni Wu Changkong, ito ay isang organisasyong sumusunod sa mga prinsipyo ng katarungan, pagkakapantay-pantay, katarungan, at proteksyon. Ang organisasyon ay sumasaklaw sa 3 kontinente. Kung tungkol sa pangalan nito, malalaman mo lamang ang pangalan nito pagkatapos na makapasa sa pagtatasa. Umiling si Tang Wulan at sinabing, pasensya na, Teacher Wu, sa palagay ko hindi ako makakasali. Halos agad-agad niyang ginawa ang desisyon. Saglit na natigilan si Wu Changkong. Hindi niya inaasahan na tatanggi si Tang Wulan sa ganitong paraan, kaya tumanggi na lang. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng organisasyon, kaya tumanggi ka. Medyo nagtataka niyang tanong. Umiling si Tang Wulan, mukhang kinuha ang aking ama at ina ng isang misteryosong organisasyon. Wala pang balita hanggang ngayon, kaya ako. Sumimangot si Wu Changkong, ang mga magulang mo. May mga pahiwatig. Mapait na ngumiti si Tang Wulan at umiling. Maliban sa 1 milyong federal na barya, wala siyang anumang mga pahiwatig. Sinabi ni Wu Changkong sa malalim na boses, kung ang iyong mga magulang ay hindi kusang loob, sa palagay ko ay tiyak na hindi ito ang organisasyong sinasabi ko. Hindi mahalaga, maaari mong pag-isipang muli. O kaya, maaari ka munang sumali sa pagsusulit, at ikaw ay magiging karapat-dapat pagkatapos na makapasa sa pagsusulit. Alam ang pangalan ng organisasyon, sa oras na iyon, sa tingin ko ay magbabago ang iyong isip. Kung ikaw ay bumagsak sa pagtatasa, wala nang iba pa. Sa kasong ito, dapat kaya ko. Walang dahilan si Tang Wulan para hindi sumang-ayon. Marahil ang organisasyon kung saan matatagpuan si Mr. Wu ay talagang isang napakagandang lugar. Pagkatapos umalis sa opisina ni Wu Changkong, si Tang Wulan ay hindi bumalik sa dormitoryo,
ngunit dumiretso sa kanyang forging studio bilang karagdagan sa akademya. Mayroon siyang buong schedule para sa kanyang sarili, at pagkatapos makinig sa nakaraang salaysay ni Wu Changkung tungkol sa kanyang pangalawang propesyon, mas nabahala siya tungkol sa pamimiki. Upang magkaroon ng battle armor sa hinaharap, at para mabuhay din. Ang ikalawang selyo ay dapat masira bago ang edad na 15. Parang may mahigit 5 taon pa, na parang ang tagal. Gayunpaman, nang makita ni Tang Wulan ang mga kinakailangan ng 4 na espiritong nilalang, hindi niya naramdaman na ang kanyang oras ay mahaba. Hindi niya naunawaan ang 4 na uri ng espiritual na mga bagay, ni hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Ngunit ang 4 na uri ng mga bagay ay may 1,000 taong gulang na salita sa harap nila, at ang halaga ng mga ito ay maiisip. Ang pagpanday ay ang kanyang pinakamahalagang pinagkukunan ng kita. Dapat muna niyang ibalik ang pera sa asosasyon, at pagkatapos ay magsumikap na pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pagpapanday, kumita ng mas maraming pera, at maghanda para sa hinaharap na pagbili ng 4 na espiritual na bagay na ito. Hindi niya akalain na maaari siyang magkaroon ng swerte. Upang mahanap ang mga bagay na ito, ang pagbili lamang ang pinaka-maaasahan. Gaya ng inihayag sa pagsubok, sa pagsipsip ng asensya ng Golden Dragon King, ang pisikal na koordinasyon, kontrol, lakas, at bilis ni Tang Wulan ay bumuti lahat sa iba't ibang antas. Ito ay napakahusay din para sa kanyang pagpapanday. Ang Thousand Forge ay hindi na isang pabigat para sa kanya ngayon, at sinimulan na niyang sakupin ang gawain ng asosasyon ng pagpapanday ng iba't ibang bihirang metal. Isang beses lang dumating si Mantian para gabayan siya nitong mga nakaraang araw. Sinabi sa kanya ni Mang Tian na kailangan niyang patuloy na gumamit ng iba't ibang mga metal upang makumplito ang libu-libong mga forging, upang lubos na pahalagahan ang mga katangian ng bawat metal. Katulad ng kakayahang sumanib sa Shenyin, upang sumanib sa kanilang mundo, sa paraang ito lamang niya makakayanan ang misteryo ng paglapit ng isang hakbang at maging isang pang-4 na antas na panday. Sa makatuwid, ang Thousand Forging Quests na tinatanggap ngayon ni Tang Wulan ay nagsimulang maging magkakaiba. Ngunit kailangan kong sabihin na napakataas din ang sahod ni Chen Duan. Kahit na ito ay 1,000 forging ng mga ordinaryong bihirang metal, mayroong gantimpala na hindi bababa sa 100,000 federal na barya. Sa karamihan, mayroon pang ang 4 hanggang 500,000 sweldo. Ngunit ang mga bihirang metal na iyon ay puno ng mga katangian at espiritualidad, at ang posibilidad ng pagkabigo ay napakataas, at si Tang Wulan ay natatakot pa rin na kunin ito. Ganun pa man, kinalkula na lang niya na sa kasalukuyang bilis ng pagkumpleto ng gawain, mababayaran niya ang mga utang ng asosasyon sa loob ng 3 buwan ng hindi hihigit. Pagkatapos ay maaari kang makatipid ng pera isang hakbang na mas malapit, at unti-unting makakuha ng mga espiritual na bagay. Ang kasalukuyang bilis ng gawain ni Tang Wulan na itinakda para sa kanyang sarili ay ang pagtanggap ng 2,000 gawain sa pagmamik sa 1 linggo at kailangang kumpletuhin ang mga ito. Kasabay nito, bigyan ang iyong sarili ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 gabi upang magsanay ng oras ng pag-forging araw-araw. Ang pagsasagawa ng forging ay isa ring proseso ng pagpapatakbo at pagkontrol sa kapangyarihan ng kaluluwa, at kahit na may isang tiyak na epekto ng tempering sa espiritual na kapangyarihan, kaya hindi ito pag-aaksaya ng oras. Ngayon hindi lang niya kailangang kumpletuhin ang forging task na natanggap niya noong nakaraan, ngunit kailangan din niyang ibigay ang gawain bago tanggapin ang bagong gawain. Steel Refinement, libo-libong forging. Ito ang pinakamadaling gawain sa Thousand Forging, ngunit natuklasan ni Tang Wulan pagkatapos matanggap ang isa sa mga gawain ito noong nakaraang pagkakataon na bagamat simple ang Thousand Forging of Steel Jing, hindi madaling maramdaman ang misteryo nito. Kung ikukumpara sa ordinaryong bakal, ang bakal ay may katigasan ng bakal, ngunit mas matigas ito. At ang katigasan na ito ay nakatago sa ilalim ng katigasan. Sa proseso ng Thousand Forging, unti-unti niyang nararamdaman ang mga pagbabago at malalim na kahulugan. Kapag nakumpleto na ang Thousand Forging, ang bakal ay magkakaroon ng reborn na pakiramdam, ang kanyang katigasan ay tataas ng husto, at gayon din ang kanyang katigasan. Masasabing ito ang bihirang metal na may pinakamaraming pagbabago sa ilalim ng libong forging. Malabong narinig ni Tang Wulan kay Master Sen Yu na ang Thousand Forged Steel ay ang pinakakaraniwang ginagamit na material para sa paggawa ng Purple Battle Armor. Sa makatuwid, lalo siyang naging interesado sa bakal. Ang bakal mismo ay mura. Sa hinaharap, magagamit ko rin ba ito para gumawa ng sarili kong battle armor? Kamakailan, tinanggap niya ang maraming mga gawain para sa pag-forging ng bakal, at unti-unting naramdaman ang ilang mga pagbabago sa bakal mula sa forging. Ang libu-libong nagpapanday ng bakal ay hindi kailanman nagkulang sa mga gawain, umaasa sa malakas na stakang hammer ng Chen na nagpapanday ng mabigat na pilak na martilyo. Mga espesyal na epekto, ang kanyang rate ng tagumpay ay 100%, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa paggawa ng mga pagkakamali. Bahagyang naramdaman ni Tang Wulan na kung mas madirama niya ang tunay na diwa ng panloob na istruktura ng bakal, at maramdaman ang sigla at katangiang taglay nito, kung gayon dapat ay gumawa na siya ng isang hakbang pasulong sa panday. Napakakinis din ng forging ngayon, at kapag ang Silver Shining Thousand Forging Steel Essence ay ipinakita sa harap niya, hindi mapigilan ni Tang Wulan na magpakita ng nakakaalam ng ngiti sa kanyang mukha.
Minsang sinabi sa kanya ni Mantian na sa kanyang matalino at natural na supernatural na kapangyarihan, naabot na niya ang ika-4 na antas ng threshold. Pagkatapos ng lahat, kahit na pinapayagan na ngayon si Tang Wulan na gumawa ng mga bihirang metal sa isang partikular na pattern, hanggat hindi ito partikular na komplikado, magagawa niya ito. Gayunpaman, mahaba pa ang kanyang mararating bago ang tunay na level 4 na palsipikado. Ang antas 3 hanggang antas 4 na ay isang proseso ng akumulasyon. Hindi magandang bagay na halos hindi maabot ang level 4 dahil hindi matibay ang pundasyon. Kaya naman, umaasa si Mantian na matapos maunawaan ang mga katangian ng lahat ng mga bihirang metal na makikita sa merkado, susubukan ni Tang Wulan na halmahin ang libong forged na metal sa isang hugis at tumama sa ika-4 na antas. Mahigit 3 taon na siyang nag-aral kay Mang Tian, at napakatibay ng kanyang maagang pundasyon. Sa ika-3 at ika-4 na antas, mayroon siyang mas mahusay na pag-unawa sa mga katangian ng mga metal upang makapaghanda para sa epekto ng mas mataas na antas ng espiritual na pagpapanday sa hinaharap. Sa sandaling naabot niya ang kaharian ng espiritual na pagpapanday, siya ang tunay na piling tao ng Federation. Spirit Forging, anong klaseng level ito? Pakiramdam ang kaluluwa ng metal. O bigyan. D. Ang Soul Communicator ay tumunog, si Tang Wulan ay naka-off noong siya ay nagpe-forging, at ang komunikasyon ay pumasok sa sandaling ito ay naka-on. Guru Mantian. Magalang na umiyak si Tang Wulan. Kung may oras ka ngayon, pumunta ka sa Blacksmiths Association. Mababa ang boses ni Mantian. Naghahanda na akong pumunta, Guru, kasama ka ba sa asosasyon? Gulat na sabi ni Tang Wulan. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Mang Tian. Well, come here. Hihintayin kita sa office ng President. Hindi alam kung bakit, hindi malinaw na narinig ni Tang Wulan ang isang medyo malungkot na emosyon sa boses ni Meng Tian. Huwag manggahas na magpabaya, at pagkatapos makolekta ang mga item sa paghahanap na natapos niya, umalis si Tang Wulan sa forging studio at dumiretso sa asosasyon. Napakalapit ng distansya, at makalipas ang ilang minuto, nakarating na siya sa asosasyon. Sumakay ng elevator diretso sa itaas na palapag. Sa opisina ni Mu Chen, siya lang at si Mantian. Nakaupo silang magkaharap. Ang ekspresyon ni Mu Chen ay kalmado, habang ang ekspresyon ni Mantian ay tila medyo hindi kasiya siya. Guro, Presidente. Nagmamadaling sumaludo si Tang Wulan pagkapasok niya sa pinto at nakita silang dalawa. Dahil medyo nababalisa siya sa pagtanggap ng komunikasyon ni Mang Tian, hindi man lang niya pinalitan ang damit pang trabaho na suot niya kapag nag-T4, at may kaunting alikabok at makapal na bakal na hininga sa katawan niya. Nang makita ang kanyang hitsura, alam ni na Mu Chen at Mantian na nanggaling siya mismo sa forging studio. Marahan na bamantong hininga si Mu Chen, Wulan. Alam kong sabik na sabik ang iyong anak na bayaran ang perang hiniram sa iyo ng asosasyon, ngunit kailangan mo ring bigyang pansin ang iyong katawan. Tutal, 9 na taong gulang ka pa lang at hindi ka masyadong mapapagod. Future improvement, understand? Oo. Magalang na sumang-ayon si Tang Wulan, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nasa kanyang guro. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang guro na lumitaw sa Blacksmiths Association. Kumaway si Mantian sa kanya at sinenyasan siyang maupo sa tabi niya. Wulan, tinawagan kita ngayon dahil may pag-uusapan ako sa iyo. Sabi ni Mantian sa malalim na boses. Sabi mo, teacher. Itinaas ni Mantian ang kanyang ulo at tumingin kay Mu Chen, isang bakas ng paghingi ng tawad ang lumitaw sa mga mata ni Mu Chen. Huminga ng malalim si Mantian at sinabing, sa totoo lang, noong tinanggap ka bilang isang disipulo, ito ay higit pa sa iyong ama. Noon, ayaw kong tanggapin ang isang batang tulad mo. Tutal, 6 na taong gulang ka pa lang. Gayunpaman, nang mas marami akong nalaman tungkol sa iyo nang maglaon, ang iyong likas na banal na kapangyarihan, kasama ng iyong sariling mga pagsisikap at pagpupursage, ay unti-unting pinakilos sa akin ng isang guro, ang iyong talento, at ang iyong nakaraan. Sa nakalipas na 3 taon, naglatag ako ng matibay na pundasyon para sa iyo. Hindi maintindihan ni Tang Wulan kung bakit sinabi ito ni Meng Tian, ngunit muli siyang tumango. Bagamat mahigpit si Mang Tian, tiyak na dahil sa kanyang kahigpitan kaya napakabilis ni Tang Wulan sa industriya ng forging. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Mang Tian, bamantong hininga, at nagsabi, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ko ay ang maging isang master craftsman. Ngunit malinaw naman, imposible iyon. Hindi sapat ang talento ko sa martial arts. Nag-practice ako noong mga unang taon ko. Isa pang sanga ng daan, ang pinakamataas na tagumpay sa buhay na ito, iyon ay, maabot ang ika-6 na antas ng pag-asa. At ang iyong pangatlong talento ay nagpapahintulot sa akin na maipasa ang pagtatasa. Craftsman, kahit ako ay maglakas loob na sabihin, sa buong Forging Teachers Association, ikaw ang may pinakamaraming pag-asa na maabot mo ang antas na iyon, kung ikaw ay nakarating na sa ika-3 antas at malapit na sa ika-4 na antas, ang iyong direksyon sa pag-eensayo at ang hinaharap na landas ay dapat na maging mas sistematiko pamimiki mula sa kanya. Sa mundo ng Federation Forging, ang guild leader ay isang leader na umiiral, isang banal na forging master na tunay na umabot sa level ng soul forging. Ipagpatuloy ang pag-aaral ng forging kasama niya, at mas magpapatuloy ka. Nang sabihin ni Mantian ang mga sumunod na pangungusap, halatang medyo mahirap.
Kung sino man ang may napakagandang alagad ay hindi papayag na ilipat ang kapangyarihan ng pagiging guro. Gayunpaman, pagkatapos ng malalim na pakikipag-usap ni Mu Chen sa kanya ngayon, ginalaw niya pa rin siya. Tinanong lang siya ni Mu Chen, tinanong niya si Mantian kung hanggang saan ang inaasahan niyang mararating ni Tang Wulan sa hinaharap. Sa oras na iyon, malalim ang iniisip ni Mang Tian. Oo, sa ngayon, sa tingin niya ay may kakayahan pa rin siyang magpatuloy sa pagtuturo kay Tang Wulan. Gayunpaman, kapag si Tang Wulan ay opisyal nang naging isang pang-apat na antas na forging master at nagpapanday ng blonde na buhok sa espiritu, tiyak na hindi na niya ito makakabawi. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa antas ng espiritual na pagpapanday lamang, at hindi niya lubos na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kaharian na ito. Kaya naman, pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang, nagpa siya si Mang Tian na talikuran ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang guro. Ang talento na ipinakita ni Tang Wulan ay higit pa sa kanyang inaasahan at higit pa sa saklaw ng kanyang kakayahang magturo. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Mu Chen na ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya. Guro. Tumayo si Tang Wulan at lumuhad sa harap ni Mang Tian na may puff, at iniyuko ang kanyang ulo, ang pagiging isang guro sa isang araw at isang ama habang buhay. Ito ang sinabi sa akin ng aking ama. Guro, hindi mo ako maiiwan. Biglang umalis sina ama at ina, at hindi rin alam ang kinaroroonan ni Nar. Sa maliit na bayan, si Mang Tian lamang ang maaaring ituring na kanyang mga kamag-anak. Sa sandaling ito, nang marinig niya na si Mang Tian ay malapit ng sumuko sa pagtuturo sa kanyang sarili, biglang namula ang mga mata ni Tang Wulan, at ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan ay agad na napuno sa bawat sulok ng kanyang puso. Utuhang bata, bakit ayaw sa iyo ng guru mo? Ang pag-aaral na magpanday sa akin ay hindi na nangangahulugan na hindi mo na guro si Mang Tian. Isa ka na lang guro. Dumating ang malumanay na boses ni Mu Chen. Napatingin si Mang Tian kay Mu Chen nang may pagtataka. Alam mo, sa mundo ng mga pamyamiki, palaging may isang pas. Sa madaling salita, ang isang disipulo ay maaari lamang magkaroon ng isang guro. Kung magpaalam ka sa pag-iisip ng isang guro, ito ay isang gawa ng pagtataksil sa guro at tatanggihan ng buong asosasyon. Hindi ito alam ni Tang Wulan, ngunit alam na alam ito ni Mang Tian. Sa makatuwid, kung hinahangaan ni Tang Wulan si Mak Hen bilang kanyang guro, nangangahulugan ito na siya mismo ay hindi na guro ni Tang Wulan. Gayunpaman, sinira ng mga salita ni Mu Chen ang tradisyong ito. Tumingin si Mu Chen kay Mang Tian, ang kanyang mga mata ay puno ng time. Sa totoo lang, sana tanggapin ko si Wulan, natural lang na makasarili ito. Walang guro na ayaw magkaroon ng natatanging alagad. Gayunpaman, umaasa pa ako sa kanya. Ang pagiging malusog na lumaki ay magiging isang alamat sa mundo ng mga panday na guro. Ikaw ang nagdala sa kanya ng simula ng dalawang gurong ito. President, ikaw. Sa ilalim ng nababagabag na kalooban ni Mang Tian, medyo na-overwhelm siya sa kanyang emosyon. Tiyak na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito sa kanya para kay Mu Chen na gumawa ng ganoong desisyon, na nangangahulugan na nakuha niya ang kanyang sarili sa parehong antas ng kanya. Sa katunayan, si Mang Tian ay talagang nag-aatubili na pasanin si Tang Wulan. Tumingin si Tang Wulan kay Mu Chen, isa pang guro. Kung ito lang ang kaso, ano pa ang hinihintay mo? Huwag magmadaling aprubahan ang iyong guro. Ang pinuno ng guild ay isang Saint Master na nasa Soul Forging Realm sa loob ng maraming taon. Sa buong kontinente, walang sapat na forging masters na maaaring umabot sa level ng guild leader. Sinampal ni Wulan ang ulo niya. Tumingin si Tang Wulan kay Mang Tian at kinumpirma na taos pusong umaasa ang guro na siya ay magiging guro. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mu Chen at magalang na sinabi, Guru. Nakaluhod pala siya kaya hindi na niya kailangan pang magpalit ng poster. Ngumiti si Mu Chen, bumangon ka. Nagmamadaling bumangon si Tang Wulan, at naging maluwag ang kapaligiran sa opisina. Nakahinga ng maluwag si Mang Tian at mapait na ngumiti, bakit hindi mo sinabi sa akin ngayon lang? Tiningnan niya si Mu Chen na may kawalang kasiyahan. Tumawa si Mu Chen, bakit gusto mong sabihin sa iyo ng maaga? Nagmumukha kang zombie buong araw. Nakita ka ng presidente na nabalisa ka sa loob ng maraming taon. Alam kong mayroon kang sapat na talento para sa pagpapanday ng iyong sarili, ngunit ang kakulangan mo sa kapangyarihan ng kaluluwa ay lubos na makakaapekto sa iyo. Upang umunlad, kaya hindi nasisiyahan ang pagnanais. Gayunpaman, dapat palaging tanggapin ng mga tao ang katotohanan, at ang iyong talento ay hindi mababaon. Nang sabihin kay Mang Tian ang tungkol sa sentral na isyo, ang kanyang mukha ay biglang nahiya, at siya ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, huwag mo lang ilantad ang aking mga galos, gusto ko lang malaman ngayon, paano mo tuturuan si Wulan. Sinabi ni Mu Chen, Wulan, ang pangunahing gawain mo ngayon ay ang mag-aral ng mabuti. Nabalitaan ko na sumali ka sa bagong tatag na Zero Class sa akademya at mahusay kang gumanap sa promotion competition. Napakaganda nito, kailangan mong patuloy na magsikap. Ang kailangan mong gawin ngayon ay subukan ang iyong makakaya para pagbutihin ang iyong soul power at pagbutihin ang iyong cultivation. Ang likas na banal na kapangyarihan ay nagpapahintulot sa iyo na humakbang ng mas mabilis kaysa sa iba pang mga panday sa mga unang yugto, ngunit natatandaan mo na kung gusto mong maging isang nangungunang panday, ang kapangyarihan ng kaluluwa ay kailangang-kailangan.
Ang mga Panginoon ng kaluluwa ay halos ang mga hadlang sa pagpasok para sa pinakamataas na antas ng lahat ng mga propesyon. Ikaw ang lakas ng iyong kapangyarihan sa kaluluwa ay magtutukoy sa antas na maaari mong maabot sa hinaharap. At muli kong sinabi sa iyo na kailangan mo ng mga mapagkukunan. Upang mag-alala, ang asosasyon ay ganap na magsasanay sa iyo, kasama ang iyong susunod na kaluluwa. Pagkatapos ng dalawang ito, maaari kang magpatuloy sa pag-aaral at pagpapanday ng malalim. Mula ngayon, ikaw ay natututo mula sa akin ng kaunti bawat linggo, at gagabay ako sa iyo na maglagay ng isang matatag na pundasyon. Tandaan, ang Thousand Forge ay ang pintuan lamang sa mundo ng mga manloloko. Kung ikaw ay bumangon at nais na humakbang dito, kailangan mong maabot ang antas ng espiritual na pagpapanday. Umaasa ako bago mo maabot ang edad na ito bago mo maabot ang edad na ito. Hit the soul forging. Nang marinig ang mga salita ni Mu Chen, gulat na sinabi ni Mantian, mababalisa ka ba? Sa edad na 30, tatama ka sa saint level. Bahagyang ngumiti si Mu Chen, tulad ng kasabihan, ang katanyagan ay dapat na mas maaga hanggat maaari. Ang pinakamahalagang kahulugan ng pangungusap na ito ay kapag ang isang tao ay bata pa, ang pinakamasiglang sandali. Mamaya, ang kanyang pisikal na kondisyon at pangunawa ay maaapektuhan. Ang plano na ibinigay ko sa kanya ay tila napakaaga, ngunit huwag kalimutan, siya ay talagang 9 na taong gulang pa lamang ngayon, at 21 taon bago siya magtrabaho sa loob ng 21 taon, kung ito ay 21 taon bago siya magtrabaho. Para maabot niya ang antas na iyon sa hinaharap, anong antas ang antas ng iyong espiritual na kapangyarihan ngayon? Sinabi ni Tang Wulan, 66, nagkataon lang na sinubukan ng akademya ang mental power ngayon. Lingtong Realm. Halos magkasabay na sabi ni Mu Chen at Mantian, ang magkabilang mata ay malinaw na kumikinang sa kakaibang liwanag. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng 9 na taong gulang na Lingtong Realm. Sumigaw si Mu Chen, hindi katakataka na ikaw ay napakatalino sa panday, ito pala ay dahil sa kapangyarihan ng pag-iisip. Napakabuti, tila hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa iyong problema sa pagsasanib ng kaluluwa. Kailangan mong magsumikap upang linangin ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa. Sa bagay na ito, ang kolehiyo ay dapat na mas mahusay kaysa sa asosasyon. Sa hinaharap, kung mayroon kang anumang mga pangangailangan sa mga tuntunin ng likas na yaman, susubukan ka ng asosasyon na tulungan ka sa isang tiyak na saklaw. Sinabi ni Tang Wulan, Guro, naniniwala ako na may kakayahan akong gumamit ng forging para mabigyan ang sarili ko ng sapat na mga mapagkukunan ng pagsasanay. Hanggat dumating ang oras na problemin ang asosasyon upang tulungan akong mahanap ang kailangan ko, kaya kong bayaran ang pera ko. Ang pagtaas ng kita at ang posibilidad na ma-promote sa level 4 sa malapit na hinaharap ay nagbibigay sa kanya ng gayong kumpiyansa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang isaalang-alang ang kanyang pag-aaral. Kung pamimiki lang, sapat na ang kanyang output at success rate para mapanatili ang buhay ng isang mayamang pamilya. Hindi sabik si Mu Chen na turuan si Tang Wulan na magsanay ng pamimiki, ngunit sumang-ayon lang sa kanya sa susunod na pumunta sa asosasyon. Nanatili si Mantian upang kausapin si Mu Chen, at sinabi ng dalawang guro kay Tang Wulan na bumalik muna sa kolehiyo. Matapos ibigay ang gawain at matanggap ang pera, umalis si Tang Wulan sa Blacksmiths Association. Siya ay nasa napakagandang kalagayan, Presidente Mu Chen, iyon ay isang santo craftsman na antas ng pag-iral. May pangalawang guro sa antas na ito na nagtuturo sa kanyang sarili sa pagpapanday, iiwasan niya ang mga pasikot-sikot, at ang mga mapagkukunan ng asosasyon ay ibubuhos. Ang 4,000 taong antas ng espiritual na mga bagay ay hindi dapat napakahirap hanapin. Hanggat mayroon kang sapat na pera. Magsumikap na matutong magpanday, magsikap na pagbutihin ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa, at masira ang pangalawang selyo bago ang edad na 15. Ito ang malinaw na layunin na itinakda ni Tang Wulan para sa kanyang sarili. Malinaw niyang naalala na minsang sinabi sa kanya ni Old Tang na pagkatapos masira ang pangalawang selyo, may mga sorpresa. Ano itong sorpresa? Ang mga kaliskis ng dragon at mga kuko ng dragon pagkatapos ng pambihirang tagumpay ng unang selyo ay lubos na nagpabuti sa kanyang kabuuang lakas. Ito ang mahalagang dahilan kung bakit siya makapasok sa Zero Squad kasama ang mga henyo. Kapag ang pangalawang selyo ay na-unlock, ikaw at sila ay dapat talagang umiiral sa parehong antas. Kaya lang ngayon ay masyado pa ring nasa likod ang kanyang soul power. Bagamat muntik na siyang makapasok sa antas na 14, naramdaman din ni Tang Wulan na ang epekto ng Golden Dragon King Essence ay unti-unting nawala nang masira niya ang unang selyo. Ang Blue Silver Grass, pagkatapos ng lahat, ay isang mahabang proseso ng pagpapabuti. Ang Blue Silver Grass mutation na dala ng Golden Dragon King Essence ay nagpalakas dito, ngunit tila hindi nito pinabilis ang kanyang cultivation. Habang iniisip ang kanyang magiging cultivation path, lumabas si Tang Wulan sa gate ng association. Hoy! Isang tawag ang nagpagising kay Tang Wulan mula sa kanyang pagmumuni-muni. Nang tumingala ako, nakita ko si Mushi na nakatayo hindi kalayuan sa pinto, nakatingin sa kanya ng komplikadong mga mata. Senior sister, mabuti. Nagulat din si Tang Wulan nang makita siya.
Wala siyang masyadong magandang impresyon kay Mushi sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, ang nakatatandang kapatid na ito ay ganap na ipinakita ang kanyang dominanteng panig sa kanyang harapan. Sinabi ni Mushi, sinamba mo ang aking ama bilang isang guro, dapat mo akong tawaging senior sister sa hinaharap. Hello, senior sister. Sumigaw si Tang Wulan na may nakalulugod na kilay, oo. Senior ate talaga to. Balik sa kolehiyo. Tanong ni Mushi. Oo. Tumango si Tang Wulan. Sinabi ni Mushi, fair na. Habang nagsasalita, siya ang nanguna sa pagsulong. Nagmamadaling sumunod si Tang Wulan at napakamot ng ulo. Hindi niya lubos na naiintindihan kung bakit hiniling siya ni Mushi na bumalik sa akademya. Sabihin mo sa akin kung ano ang tingin mo kay Shen Yin. Tanong ni Mushi. Talakayin ang pagpapanday. Ang Tang Wulan na ito ay lubos na handa. Bagamat hindi kasing taas niya ang forging master ni Mushi, sinundan niya si Mu Chen upang matutong mag-forging simula pa noong bata pa siya, at tiyak na mas maganda ang kanyang paningin kaysa sa kanya. Ang immersed silver ay may compact texture, ngunit ang panloob na istruktura nito ay butil-butil. Sa proseso ng forging, unti-unti kong nararamdaman ang mga pagbabago sa pagitan ng mga particle na ito, at paliitin ang agwat sa pagitan ng mga ito hanggat maaari. Kapag ang agwat ay walang hanggan ng malapit na sa zero, ang aking Chengduan ay karaniwang na kumpleto. Si Shen Yin mismo ay tila gustong-gusto ang Chengduan. Kaya naman, mas masasabihan nila ako ng kanilang kasiyahan. Kaya, mas naramdaman ko ang kanilang kasiyahan. Gagawin silang mas komportable sa ganitong paraan, ang proseso ng Chen Forging ay makakakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan ang ilan sa kanyang sariling karanasan sa Chen Forging Shen Yin. Si Metal mismo ang nagsabi sa'yo. Halatang medyo nagulat si Mu Chen matapos marinig ang kanyang mga salita, dahil sinabi ito ni Mu Chen sa kanya noong bata pa siya. Noong panahong iyon, tinanong niya ang kanyang ama kung paano ito pekain. Ang sagot ni Mu Chen noon ay, sasabihin sa iyo ni Metal. Kahit na sa pagmamataas ni Mushi, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kambansi sa sandaling ito. Ito ang napagtanto niya sa kanyang sarili. Shen Huan, dapat na maunawaan ang ideya ng Metal mismo. Ginugol ni Mushi ang natitirang bahagi ng paglalakbay sa pagmumuni-muni. Tuwang-tuwa si Tang Wulan kaya hindi na niya kailangan pang magsalita, iniisip ang sarili niyang mga gawain. Natahimik ang dalawa at bumalik sa East China Sea Academy. Dumidilim na. Nang lumakad siya sa pintuan ng gusali ng dormitoryo, biglang nakita ni Tang Wulan na may nakaupo sa hagdan, nakaharang lang sa pinto. Sa sandaling ito, si Mushi ay nasa estado pa rin ng pagmumuni-muni. Hindi niya nakita ang taong iyon, kaya tulala siyang naglakad. Nakaraan. Senior sister, mag-ingat ka. Nagmamadaling itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay para hawakan siya, para hindi siya matamaan. Naramdaman lamang ni Mushi ang isang kapangyarihan na nagmumula sa kanyang braso, at hindi niya namamalayan na nakuha iyon, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay nanatiling hindi gumagalaw. Napakaraming lakas, ito ay talagang isang likas na banal na kapangyarihan. Nagtaas din ng ulo ang nakaupo sa hagdan. Tumingin siya kay Tang Wulan, sa wakas nakabalik ka na. Ikaw pala. Tiningnan siya ni Tang Wulan na may pagtataka. Ang nakaupo sa hagdan ay ang kanyang kaklase, Bone Dragon King at Soul Master Wang Jingxi. Medyo haggard ang mukha ni Wang Jingxi, ngunit nang makita niya siya, halatang may mas liwanag sa kanyang mga mata. Pwede mo akong bitawan. Dumating ang malamig na boses ni Mushi. Sorry. Mabilis na binitawan ni Tang Wulan ang pagkakahawak sa kamay ni Mushi. Hoy, Xiaoxi, kilala niyo ang isa't isa. Sa sandaling ito, isang magandang boses ang nagmula sa likuran. Nang lumingon si Tang Wulan, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Nakasuot ng puting sportswear, si Uyang Zixen ay nakatayo roon ng maganda, na may soul guide light sa harap ng dormitoryo, mas maganda siyang naaninag, may tuwid na mahabang binti at matangkad na poster, lahat ay puno ng sigla ng kabataan. Class 1 sa grade 5. Magkaklase sila. Zixen, anong ginagawa mo? Nang makita siya, halatang mas maganda ang mukha ni Mushi. Lumapit sa kanya si Uyang Zixen, hinawakan ang kanyang braso, at may ibinulong sa kanyang tainga. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Mushi, tara na, balik na tayo. Gaya ng sinabi niya, hinayla niya si Uyang Zixen papasok sa gusali ng dormitoryo. Ngumiti si Uyang Zixen kay Tang Wulan at kumaway. Sa pagtingin sa likod ng kanilang pag-alis, hindi napigilan ni Tang Wulan na ibulales ang mga salitang sinabi ni Xi sa kanyang isipan. Ang bawat kabataang lalaki ay may nakatatanda sa kanyang puso. Siya ba ang nakatatandang kapatid na babae sa kanyang puso? Nanginginig si Tang Wulan, ano ang iniisip niya? Gayunpaman, napakaganda niya. Tumayo si Wang Jingxi at lumapit kay Tang Wulan, may kakausapin ako sa iyo. Maginhawa ba para sa iyo ngayon? Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, matagal ka nang naghihintay dito, sinabi ko na ito ay hindi komportable at hindi nararapat. Tara, pumunta sa akin o sa iyo. End of this chapter.